Naniniwala ba kayo mga tol na ang lahat ng kasamaan ay may katapusan? Kasabihan po yan. Kung pinaniniwalaan nyo po, mag-like po kayo dito sa ating live streaming. Ito pong pamilya Duterte, partikular si Sara Duterte, ay inaakusahan ng masamang gawain. Katapusan na kaya ito ni Sara Duterte? Hindi natin alam. Pero sa mga nangyayari po ngayong pagdinig at paghahanap ng pananagutan sa di umano'y hindi magandang ginawa ni Sara Duterte sa bansa, partikular sa Pondo ng Bayan, mukhang nakikita po natin ang katapusan. Bakit po? Hindi lamang kasi impeachment proceedings ang kanyang maaaring kaharapin ngayon. Kasama na po dito yung balitang ating pag-uusapan. Ito po ang pag-audit ng mga transaction po nila kaugnay ng pagbabayad po ng buwis. Sa balita po ng GMA News, nakalagay po dito, the Bureau of Internal Revenue has ordered the issuance of letters of authority to conduct tax audits on Vice President Sara Duterte, spouse Mans Carpio, and 9 businesses related to the couple. Pero, syempre, kung wala namang ginagawang masama o hindi tama ito pong mag-asawang Sara at Mans Carpio, wala naman silang dapat ipag-alala. Basahin po natin yung partikular nito pong balita. April 28, 2026, kahapon po itong balita. Sabi po dito, paano ko ba tanggalin ito? Yan. The Bureau of Internal Revenue has ordered the conduct of tax audits on Vice President Sara Duterte and her husband Manasseh Mans Carpio in the wake of information presented before the impeachment hearings against the official last week. By the way, ngayong araw po na ito sa ganap na ikasampu ng umaga, magpapatuloy po ang huling pagdinig ng Committee on Justice. Kasi tinatarget po ng Committee on Justice na sa May 11, maisalang na po sa plenaryo yung articles of impeachment kung makakapasa nga po ito dito po sa Committee on Justice. Katulad po ng balita mula rin po sa GMA News. Committee report on House Committee on Justice sa mga reklamong impeachment laban kay VP Sara Duterte, target na maisalang sa plenaryo ng Kamara sa May 11. Kaya mamaya, magpapatuloy na po yan. At isa lang naman ang invited resource person dyan or agency, ang National Bureau of Investigation, to be led by Director Attorney Melvin Matibag. And congratulations sa kanya sapagkat matagumpay yung naging operasyon laban po sa trafficking in person dito po sa amin sa Pasig City. Pero nababalot po yan ng kontrobersiya sapagkat may mga nagsalita po laban doon, partikular doon sa di umano'y hindi kinasuhan na nagngangalang TAN. No? In a separate live streaming, pwede nating talakayin yan, pero we'll leave at that muna kasi mas focus muna tayo dito sa impeachment ni Sara Duterte for today. Ituloy ko po yung binabasa natin balita kanina. Sabi pa po dito, according to the BIR, the agency ordered the issuance of letters of authority to conduct tax audits on the Vice President, Carpio, and 9 businesses related to them. The Bureau said the order to issue LOA was based on third-party information, including information gathered from public available and official sources as authorized under Section 5 of the National Internal Revenue Code. The BIR said it took into account the Office of the Ombudsman testimony regarding the Vice President's statements of assets, liabilities, and net worth, and the reports from the Anti-Money Laundering Council during the impeachment hearings by the House Committee on Justice. Kung matatandaan po kasi ninyo mga tol, yung SALN, ang naglabas po nito ang Office of the Ombudsman. At yung mga transactions categorized as covered and suspicious
Ang naghayag naman po nito ang Anti-Money Laundering Council. At doon po sa covered and suspicious transactions, naging kahina-hinala po talaga sapagkat bilyones po ang pumasok na pera sa bangko ng mag-asawang Mans Carpio at Sara Duterte. And kung i-subtract po natin by using simple arithmetic, meron pong difference na 2.9 billion pesos di umanong natitira doon po sa bank account ng mag-asawa. Di natin alam kung isang pong bangko lamang yan or several banks. Kasi ang pinag-uusapan po doon, hindi po yung bank records, kung hindi yung transactions categorized as covered and suspicious and plugged by AMLC. At dapat maipaliwanag po iyon ng mag-asawang Duterte. Accountability begins with the consistent application of the law. Where there is a basis to investigate, the BIR will do so. And if the evidence of tax violations exists, it is our duty to pursue the appropriate civil, administrative, or criminal remedies. Ayon po yan sa BIR Commissioner na si Charlito Mendoza. Mendoza said, a letter of ano ba yung ibig sabihin ulit nitong LOA? Nakalimutan ko na naman bigla, no? Authority, yon. Binasa ko na lamang dapat LOA eh. Mendoza said, a letter of authority was not a conclusion of liability, but it is a necessary step in determining the correct taxes due. Ano-ano ba yung mga businesses na subject for audit ngayon? Ito po, Carpio Lawyers, formerly Carpio and Duterte Lawyers, Celta Matiem Salon, City Hall King Chow Foods Corporation, Davao Bounty Times Food Corporation, Madayaw Fisheries Incorporated, Davao Emerging Thai Funds Corporation, Amyanan Shores Incorporated, Kale 88 Foods Corporation, Geometry Security and Investigation Agency Incorporated. Kaya kung wala namang tinatago at nagbabayad naman ng tamang buwis, ang mga kumpanya po na ito na mag-asawang Sara at Mans Carpio, wala po silang aalalahanin sa audit na maaaring gagawin nito pong BIR. At syempre, mainit na mainit pa rin pinag-uusapan ng pagpapatuloy ng committee hearing sa araw po na ito. Pero before that is yung mga naging pagdinig sa nakalipas na mga petsa. Nito pong April 22 in particular saka April 14. Noong April 14, ang pumutok talaga ay yung testimonya ni Ramil Madriaga. Tapos nandoon din po ang pagsisiwalat ng Commission on Audit na meron pong disallowed na confidential funds itong opisina ni Sara Duterte amounting to 73 million pesos na ipinababalik na nga po. Pero syempre, yan ay kanilang iaapila pa sa Korte Suprema. And noong April 22, yung SALN at ill-gotten wealth di umano ni Sara Duterte saka yung testimonya ni dating Senador Antonio Trillanes. Dito, sa nakikita po ninyo sa ating screen, ito po yung ilan sa mga highlights kaugnay po ng issue sa ill-gotten at unexplained wealth umano ni Sara Duterte. Ang mga sumusunod na babasahin ko, ang summary. Lumutang ang discrepancies sa SALN ng Vice Presidente, partikular ang hindi tugmang net worth at financial activity sa mga iniuugnay ng bank account. Muli mga tol, kung kayo'y naniniwala na dapat mapanagot itong si Sara Duterte, wag nyo po sanang kalimutang mag-like, mag-komento na rin po kayo sa ating chat area kung ano po ang inyong saloobin tungkol po dito sa mga akusasyon ni Sara Duterte. Nagdeklara si Duterte
sa SALN ng zero cash on hand o in-bank deposits mula 2019 hanggang 2024 sa kabila ng milyong-milyong pisong active transactions ayon sa AMLC. Naniniwala ba kayo mga tol na walang cash on hand at cash in bank itong si Sara Duterte? Anong masasabi nyo sa deklarasyon niya na yon sa SALN na zero cash on bank or cash in bank at walang cash on hand? Inakusahan din ang pamilya Duterte kabilang ang Vice Presidente ng pagtanggap ng 181.6 million pesos mula sa hinihinalang drug lord na si Sammy Uy. Ito, seryosong alegasyon din po ito sapagkat hindi dapat tumatanggap ang sinumang politiko ng anumang foreign donation para sa kanyang pangangampanya. Kayo ba'y naniniwala kay dating Senador Antonio Trillanes sa akusasyon na ito na pagtanggap di umano ni Sara Duterte o pamilya Duterte ng halagang 181 million pesos bilang campaign donations? I-comment nyo sa chat area mga tol. Nabigo umano si Duterte na ideklara lahat ng ari-arian at business interest na paglabag umano sa konstitusyon. Ngayon, kung gusto nyo pong makapanood pa ng mga ganitong topic at mga hot issues, huwag nyo kalilimutang mag-subscribe dito po sa ating channel at mag-like or follow sa ating Facebook pages. Sa kabilang banda, si Congressman Terry Ridon ay naniniwala na nuclear bomb yung mga impormasyon na pinag-uusapan po natin. Dito nga po sa balita ng TV Patrol Facebook page, sabi po ni Congressman Terry Ridon, hindi po yan smoking gun. Nuclear bomb ho yan. Kasi 6.7 billion pesos in total transactions, I will vote for probable cause. Maliwanag na para kay Terry Ridon na meron na po siyang nakikitang sapat na basihan. I'm quite certain a lot of members of Justice Committee will vote for probable cause tomorrow. Ngayon po yan. At syempre, ginagawa po lahat ng mga Duterte supporters at ng kanyang kampo ang mga kaparaan ng legal at extra legal ba, yung mga pagrarally sa labas, yung mga paghahain ng petisyon sa korte, teknikalidad at legalidad. At dahil po dyan, meron pong panibagong petisyon na naman na inihain sa Korte Suprema, supplemental po iyon, saka nagsampa rin po last Monday ng kasong kriminal, ito pong si Mans Carpio laban po sa AMLC, Bangko Sentral ng Pilipinas, at sa mga miyembro po, ilang miyembro ng House Committee on Justice. At kaugnay niyan, pakinggan po natin ang balita. Sabay sa huling hearing bukas, posibleng mangyari ang botohan ng House Committee on Justice kung may probable cause ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon pa lang, kumbinsido na ang ilan batay sa mga nabulgar sa mga nakaraang proceeding. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Posibleng bukas na ang huling hearing ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte dahil matatalakay na bukas ang umano'y tangka ng bise na ipapatay ang Pangulo, ang First Lady at ang dating House Speaker. Posibleng bukas na rin pagbotohan ng komite kung may probable cause ang mga reklamo. Kung wala nang ibang inclination ang justice members, we should be ready to vote tomorrow. Malinaw na para sa ilang miyembro ng komite na sang-ayon silang may probable cause matapos ang mga nabunyag kamakailan. Mukhang may maleta rin ang Vice Presidente na kailangan niyang ipaliwanag. Hindi na rin nila maaapektuhan ang boto nila ng reklamo ng asawa ng Vice laban sa ilang kongresista dahil sa pagpapalabas ng Anti-Money Laundering Council reports sa bank transactions nilang mag-asawa. Is it significant? It is not. Because we maintain the position na constitutional ang lahat, including the issuance of subpoena of the AMLAC report.
Bago bumoto sa probable cause bukas, pagbobotohan muna ng mga taga-House Committee on Justice kung bubuksan o hindi ang selyadong kahong isinumite ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng income tax returns ng bise at ng kanyang asawa. Panawagan sa bise ng ilang civil society groups at ng obispo ng Iglesia Filipina Independiente o Aglipayan Church sa Northern Isabela, dumalo sa huling hearing bukas. The Vice President should appear in the hearings initiated by the House and answer forthrightly. Ano sa palagay ninyo mga tol? Dapat pa bang dumalo itong si Sara Duterte mamaya sa pagdinig ng Committee on Justice? O kahit hindi na siya dumalo? Ano ang saloobin nyo tungkol dyan? Ako kung tatanungin ninyo, sana dumalo siya. Kasi kung dadalo siya at wala naman siyang kasalanan, makikita na natin yon sa pamamagitan ng pagkompronta niya sa mga ebidensya. No, magsasalita siya o hindi naman totoo yung sinasabi ni dating Senador Trillanes o kung tawagin ng mga Duterte supporter, Trililing. Talaga nga naman ano. Sa bagay, ang tawag naman ng mga kritiko ni Sara Duterte sa kanya, Inday Sayad o kaya Pusit, Shiminet, no? Itok-itok, ang dami rin eh. Pero yun ang punto. Kapag ka nandyan siya at wala naman siyang kasalanan, baka hindi po kakitaan ng probable cause. Kaya sana dumalo siya mamaya, pero I am not expecting na dadalo yan si Sara Duterte. Kasi alam niyo, mukhang talagang obvious na ang mga ebidensya laban po sa kanya. The charges against her. Sa amin po sa simbahan ay hindi po matatawaran ng amin pong pananabik na malaman mismo sa bibig ng ating pangalawang Pangulo ang katotohanan hinggil sa mga samot-saring katanungan sa kanya. Ang mga taga-suporta naman ng bise, malinaw ang sigaw ng mag-rally sa labas ng Korte Suprema kanina. No to VP Sara impeachment. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Paano kaya nagagawa ng mga Duterte supporter na magtipon-tipon? Sarili kaya nilang pera ginagastos nila dyan sa halos araw-araw na pagpunta sa harapan ng Korte Suprema? O merong mga nagpopondo sa mga yan? Nagtatanong tayo mga tol kasi alam ninyo, pangkaraniwan lang naman ang buhay ng mga tao na yan. Kinakailangan po nilang maghanap buhay sa isang araw para po mabuhay. Tapos ilalagak nila yung panahon nila buong araw diyan sa pagrarally. Paano nila mabubuhay yung kanilang pamilya? Kaya nagtatanong tayo. Hiniling ng Kamara sa Korte Suprema na ibasura Ito na. ang dalawang pinagsamang Gumaganti na ang House of Representatives, ha? Kung ang kampo ni Sara Duterte at mga supporter niya ipinapabasura ang ginagawa ng Committee on Justice, ang tugon naman ng House of Representatives, ibasura yung kahilingan ng mga supporter ni Sara Duterte at ng legal team niya. Pakinggan natin ang balita kaugnay niyan. petisyon para ipatigil ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa inihaing comment opposition ng Kamara sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General, iginiit nilang procedurally defective at walang sapat na basehan ang mga petisyon. Kaya dapat nilang ibasura rin ang hiling na temporary restraining order sa impeachment. Sabi ng opisina ng Soldier, walang jurisdiction dito ang Korte Suprema dahil ang Senado bilang impeachment court ang may jurisdiksyon sa pagtukoy kung sapat at may basehan ang impeachment complaints. Dagdag nito, walang nilabag na due process ang House Justice Committee sa impeachment proceedings laban sa bise. Iginit din ng Solgen na hindi nagsasagawa ng fishing expedition at hindi nilabag ang one-year bar rule. Marami na pong mga nagpaliwanag na abogado hinggil diyan sa karapatan ng House of Representatives na nakaangkla sa ating konstitusyon. At isa po dito sa papakinggan nating abogado, ang pagpapaliwanag na gagawin niya kaugnay ng isinasagawa pong ng kaparaanan o isinasagawang pagdinig sa Committee on Justice. Kaugnay din po nung mga naging pagtatanong nito sa AMLC at yung pagbubukas ng AMLC ng kanilang mga impormasyon sa mga tinatawag na covered at suspicious transactions
ng mag-asawang Sara at Mans Carpio. Kaya pakinggan po natin si Attorney Cayosa dito po sa interview sa kanya. Former president of the Integrated Bar of the Philippines, or the IBP, believes that the VP's continued absence in impeachment hearings could do her more harm than good. That statement came from Attorney Domingo Egon Cayosa, who joins us tonight. Attorney, Totoo naman kasi yun eh. Hindi talaga nakakabuti kay Sara Duterte ang ginagawa niyang hindi pagpapakita dito sa Committee on Justice. Kasi hindi nabibigyan ng pagkakataon na malaman ng mga miyembro ng committee at ng public in general yung posisyon niya. Ano ba talaga ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon? Ang katotohanan, hindi pwedeng sasabihin mo lamang sa pamamagitan ng press statement. Ito ay dapat sinasabi mo, particular kung may nagrereklamo sa iyo, sa proper forum. At ang proper forum na ito, yung impeachment hearing na isinasagawa ng Committee on Justice. Dahil nga hindi siya nagpapakita, ang titingnan na lamang ng Committee on Justice yung mga ebidensyang inilalatag ng mga complainant laban kay Sara Duterte. Cayosa, thank you for joining us. Good evening. Magandang gabi sa ating mga pagkakas. Attorney, we had a back and forth yesterday with the lawyer of Attorney Mans Carpio, and he was insisting na hindi pwede, it's confidential daw. Absolutely confidential yung bank records, even if we cite RA 1405, if I remember right, the bank secrecy law. Yan ang pinalalabas ng mga supporter ni Sara Duterte. Absolute daw ang confidentiality ng bank secrecy at saka ng AMLA. Hindi po yan totoo. Maraming beses na po tayong nakabasa ng batas at maraming beses na po tayo nakarinig ng paliwanag ng mga abogado. Actually, kung tayo po'y marunong umintindi, di ba? The moment na mabasa po natin yung batas, mauunawaan na po natin kung ano po ang ibig sabihin nun. Pero syempre, hindi lahat ay kayang i-explain o i-interpret kung ano po yung sinasabi ng batas. Kaya sa tulong ng mga abogado, napapakinggan natin every now and then, nababasa natin na mali yung sinasabi ng mga abogado na sumusuporta dito kay Sara Duterte. Yon ang tunay na pagbaluktot sa batas o pagbend ng law na laging binibintang ni Sara Duterte sa mga kritiko niya. Isa po sa mga binasa natin na artikulo, ang panulat ni Dean Mel Santamaria kahapon. Nandyan din ang mga blogs nito pong sina Fiscal EJ, si Attorney Rene Bueno at iba pang mga abogado. Si Attorney Jesus Palsis, abogada ng bayan, napakarami, no? Sa bagay, may mga abogado rin naman at ang biases nila pabor sa mga Duterte, kaya ang pinalalabas po nila absolute daw po yung confidentiality. Pero again, hindi po yan totoo at muli po tayong kakampihan sa paniniwala na yan nito pong si Attorney Cayosa. It also includes a proviso that exempts the impeachment proceedings from the confidentiality rule. What do you think po? Is it clear in all the statutes of the Philippines na pwedeng pag-usapan ang mga bagay-bagay nito? Well, the bank secrecy law is very clear that in case of impeachment proceedings, pwedeng pabuksan yan, pwedeng tignan ng Kongreso or ng impeachment court. And more importantly, Ed, they're using the wrong law because what was revealed was the report of the AMLAC, not the bank deposits of the couple or the vice president or members of the family of the Duterte family. What was summoned were the records of the AMLAC, and it is incumbent upon the officials of AMLAC to report to Congress and to obey the subpoena. As a matter of fact, the AMLAC law, Section 14 of the AMLAC law, makes it criminal for any public official or employee who is called to testify and refuses to do the same on purpose or purposely fails to testify shall suffer the same penalty as person making a malicious AMLAC report. Well, I think just to clarify, Attorney, he was saying that there are exemptions to the bank secrecy law, but not to the AMLAC law, because that's supposed to be
I don't know, like just completely closed off. But he was also pointing out, of course, that his client is Attorney Manasseh Scarpio and not the Vice President. So we're also a bit iffy on the whole conjugal thing. Like, Isa pa yan, no? Ginagawa nila talagang pilosofo ang labanan eh. Ang sabi, ang pinag-uusapan si Sara Duterte. Ibang personalidad ito, si Man Scarpio. Ang paliwanag dyan ni Atty. Cañosa na maririnig natin, hindi naman dinidistinguish ng batas kung sino ang personalidad. Kung hindi, yung transaksyon. No? Siyempre, hindi rin mawawala yung pagpapaliwanag ng ibang abogado na ang usapin kasi dito ay communal property o yung conjugal property. No? Kasi pagka conjugal, ibig sabihin, pag-aari nilang parehas. Incidental na lamang ika nga na yung mga pag-aari ni Man Scarpio matitingnan din kasi dapat nakadeklara ito sa pag-aari din ni Sara Duterte dahil sila po ay mag-asawa. Okay, pakinggan po natin ito. should they have also exposed his personal bank accounts, not just their joint accounts, and of course the VP's own accounts? But because the AMLAC law requires all banks to report transactions more than 500,000 and above, 500,000 and above, and also suspicious transactions. So all banks report that to the central bank through the AMLAC, the Anti-Money Laundering Council. So that's required of everyone. Now, the records of the AMLAC, those reports are public records. And when the AMLAC is summoned by any court, or in this case, Congress, which has a very clear subpoena powers, they cannot refuse to honor that subpoena. As a matter of fact, it's clear also in Section 9 of the AMLAC law that no administrative, criminal, or civil proceeding shall lie against any person for having made a covered transaction report in the regular performance of his duties and in good faith, whether or not such reporting results in any criminal prosecution under the AMLAC law or any other Philippine laws. So ang linaw ng batas. So hindi mo sila pwedeng kasuhan for making that report and obeying a lawfully issued subpoena. It is very clear in the Constitution that Congress has subpoena powers. Oh, pero kasi Sinasabi nga dyan mga tol na above sa korte yung kapangyarihan na yan. Kasi mismong saligang batas ang nagbigay ng kapangyarihan sa House of Representatives para mag-issue po ng subpoena. No? Kaya lahat po ng mga yan, syempre, ang magde-decide pa rin sa huli, korte, katulad po ng isinampang reklamo nitong si Attorney Man Scarpio. Pero mamaya magpapatuloy, alas 10 ng umaga ang pagdinig sa Committee on Justice, and sana once and for all, umakit na po ito sa plenaryo, mapagdesisyon na po ng plenaryo. Kung makakakuha ng 1/3 votes, aakit sa Senado. Kung hindi naman, pabor para kay Sara Duterte. Kaya sa atin naman, ang hangad natin katotohanan at pananagutan. No? Hindi lamang kay Sara Duterte, sa lahat ng mga tinuturong involved sa korupsyon. Nandiyan ang mga senador, nandiyan ang mga kongresista, at even ang ating Pangulo, pinagbibintangan ng mga Duterte supporter. Manawagan tayo ng katotohanan at pananagutan. Hindi naman ibig sabihin na porkit nagtatanong tayo ay binabaklas po natin ang suporta, partikular kay Congressman Martin Romualdez. Kasi may mga seryosong alegasyon no? Mahirap naman na magtatanggol tayo, tapos may akusasyon na, pipigilan pa natin yung paghahanap ng katotohanan. Doon lang tayo sa tama at dapat. No? Kaya nga sa NBI in particular, may mga isyong lumalabas. Ito, sasabihin ko na sa inyo. Ano? Kasi sabi nila, aso daw ako ng Senator JB Ejercito. Ang problema, may dokumento kasi. No? Ipakita ko na nga sa inyo kung ano yung dokumento, mga tol. Ito po yung dokumento na kung bakit nai-issuehan ng NBI ngayon. Pakita ko na sa inyo, no? Para inaakala nyo kasi na ito pong si Senator JB Ejercito ay ipinagtatanggol si Mike Defensor
At ito namang si Ombudsman Boyeng Remulla, ganun din, ipinagtatanggol di umano si Mike Defensor, pinoprotektahan o kaya gumagawa ng mga problema para po hindi maging maganda ang harapan ng kasalukuyang gobyerno, ang kasalukuyang gobyerno sa harapan po ng publiko. Pero ito po, mga tol, bakit may issue? No, doon lang tayo sa tama at dapat. At ito po ang issue. 'Di ba? Ang issue is meron daw tinanggal sa charge sheet. Sabi ng mga kumikriticize kay Ombudsman Boyeng Remulla at kay Senator JB Ejercito, hindi, ginagawan niyo lang 'yan ng issue, no? Pero ito, ang initial report na ginawa ng NBI, and I hope supported naman natin ng NBI. Ako, sinasaluduhan ko at hinahangaan ko si Attorney Melvin Matibag eh. Pero this deserve an explanation. No? Ito yung initial na charge sheet. No? Pag sinabing initial charge sheet, parang draft. Hindi naman siguro ilalagay sa draft kung walang actual na custody doon sa tao. Ano nakalagay dito? Number 13, Lawrence ng Tan, residing blah blah blah. At ano ang nangyari? Pagdating doon sa actual charge sheet, ito yung nakikita po ninyo ngayon, wala na po yung pangalan ng tao. Simply stated, hindi sinama sa kinasuhan. Yan ang issue na iimbestigahan ng ombudsman at ng committee diyan po sa Senado. That deserves an explanation. Hindi pa pwedeng porket sinusuportahan natin ng NBI at si Attorney Matibag at ito ay naaayon sa mga kagustuhan natin, magbubulag-bulagan tayo sa isang katotohanan na merong kontrobersiya. Mas maganda ngang malaman natin ang totoo dyan. After all, kapag hindi naman pala totoo, dapat natin ipagdiwang sapagkat ginawa lang talaga ng tama, which is yun ang sinasabi ng NBI, ang kanilang trabaho. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Shoutout po sa inyong lahat. Bye for now mga tol.